Ang saya po pala, nag-enjoy po ako. Saya ba? Payag ka ba na malimit na gawin ko ito? Opo, payag ako. Kaya alam po paano po si Ate Liza. Huwag bahala sa kanya. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang ginawa natin. Secret XPG. Nakaupo si Miguel sa rocking chair sa harapan ng maliit na bungalow. Hawak niya sa isang kamay ang malamig na beer in can. Huminga siya ng malalim. Dito niya naisipan na mag-relax sa bayan ng kanyang daddy sa Laguna. Bahay ito ng kanyang lolo at lola na parehong pumanaw na. Nasa Amerika ang magulang ni Miguel, pati ang kanyang kuya na may pamilya na rin doon. Siya lang ang narito sa Pilipinas dahil hindi niya maiwan ang kanyang trabaho. Graphic artist si Miguel at dahil likas siyang mahilig sa sining ay nag-enjoy siya sa kanyang trabaho. Napilitan lang siyang magbakasyon dahil pinayuhan siya ng kanyang company doctor na mag-relax dahil na-overfatigue siya sa huli nilang project. Sa Amerika sana siya magbabakasyon ng 1 buwan para makasama niya ang kanyang mga magulang. Sa edad niya kasing 27 ay hindi pa niya naiisipan na mag-asawa at mahigit na rin 1 taon sila nang nag-break ng kanyang girlfriend. Huli na nang matuklasan niya na na-expired pala ang kanyang visa, kaya sinabi ng kanyang daddy na doon na lang siya sa Laguna magbakasyon para mabisita na rin niya ang kanilang bahay at lupa doon. 3 hektarya ang lupa nila dito sa Laguna. Nababakuran ang buong paligid nito ng barbed wire. May gate din ito na kahoy sa harapan kung saan naroon ang maliit na bungalow. Maraming puno ng prutas sa paligid ng bungalow. Sa bandang likuran naman ay naroon ang maraming puno ng mangga. Nakatawag pansin kay Miguel ang puno ng aratilis sa harapan ng bahay. Mayabong na ang mga sanga ng puno at marami itong hinog na bunga. May duyan na yari sa gulong ng sasakyan na nakasabit sa sanga ng puno. May isang kubo sa likod bahay kung saan nakatira ang bantay nila sa lupa at bahay. Si Mang Gusting, naroon ang pamilya nito sa Bicol. Mahigit 60 na si Mang Gusting pero malakas pa rin ang katawan. Wala silang ibinabayad sa pagbabantay ni Mang Gusting sa lupa. Ang usapan lang nila ay bahala siyang magtanim ng kahit ano at lahat ng aanihin niya doon ay sa kanya ang mapagbibilhan. Matagal na kasing naninilbihan ang matanda sa kanila. Una itong nagsilbi sa kanyang lolo. Sabi nga ng daddy niya sa matanda ay ibibigay niya dito ang 1 hektarya ng lupa bilang pasasalamat sa pagsisilbi ng matanda sa kanila. Nagkataon lang na hindi naasikaso ng daddy niya na umuwi para maayos ang mga kakulangan papeles. Kahapon ng tanghali siya dumating dito sa Laguna at kaninang umaga ay nagpaalam si Mang Gusting na uuwi ito ng Bicol dahil namatay daw ang kanyang kapatid. Babalik daw siya pagkatapos ng 10 araw. Pumayag naman si Miguel dahil wala namang problema kung may iwan siya dahil kompleto naman siya sa mga kakailanganin niya. Dahil may kalakihan ng kanilang lupa ay halos 100 metro ang sakop nila na bumabaybay sa kahabaan ng kalsada. Kaya halos 1 poste ang layo ng bungalow sa pinakamalapit nitong kapitbahay. Sa tapat naman ng lote nila ay tanim ng palay. Naubos na ang beer ni Miguel kaya naisipan niya na pumasok sa loob at kumuha ng beer sa icebox. Refrigerator at electric fan lang ang appliances dito. May mga furnitures na yari sa Nara ang makikita rin sa loob ng bahay at isang lumang lazy boy na ginagamit ng kanyang daddy. May 2 silid pero isa lang ang may kama. Ang tanging kinatutuwa ni Miguel ay may water heater ang banyo nito. Sinilip muna ni Miguel ang kanyang sasakyan mula sa bintana. Dito nakagarahe ang kanyang sasakyan sa likod bahay. Sa tabi ng kubo ni Mang Gusting, may silungan kasi ng hayop dito na sapat ang laki para iparada ang sasakyan. Sinabi ng matanda na doon niya ilagay ang sasakyan para maprotektahan iyon sa mga bumabagsak na prutas at maliliit na sanga mula sa punong kahoy. Dala ni Miguel ang beer at potato chips, bumalik na siya sa terrace. Pagbukas niya ng pintuan, ay nakita niya ang isang bata na nagduduyan sa ilalim ng puno ng aratiles.
Tansya niya ay wala pang 14 anyos iyon. Hanggang balikat ang buhok nito at maputi. Naka-shorts ito at t-shirt. Bilugan ang mata nito na pinaresa ng malantik na pilikmata at medyo matangos ang ilong. Nagulat ang dalagita nang makita siya. Bumaba ito sa duyan at akma na sanang tatakbo. Kung matakot, Ining, di ako magagalit. Napatigil ang bata at tumingin sa kanya. Halatang ninenervyos ito. Pinapayagan po kami ni Lolo Gusting na maglaro dito. Wala si Mang Gusting. Uwi siya sa kanila. Sige, maglaro ka. Ayos lang sa akin. O si Kuya Miguel. O ang may-ari ng bahay. Sorry po kuya. Akala ko po kasi si Lolo Gusting ang nariyan. Okay lang. Mabait ako. Gusto mo nito? Inalok ni Miguel ang kanyang hawak na potato chips. Umiling ang dalagita. Pwede po kami magduyan tsaka kumuha ng aratiles? Oo naman. Teka, ikaw lang naman ang mag-isa ang narito. Bakit lagi mo sinasabi na kami? May kasama ka ba? Kasama ko po lagi dito ang pinsan ko, si Ate Liza. Hinihintay ko po siya. Inutusan lang po ng nanay niya na bumili ng uling. Ilan taon ka na ba? Tsaka saan ang bahay niyo? Tanong ni Miguel, ngayon ay nakaupo na siya sa kanyang rocking chair habang ang dalagita ay muling naupo sa duyan. 13 na po ako. Si Ate Liza po 14 na. Diyan lang po ang bahay namin sa dulo ng bakod. Anak po ako ni Ricardo at Julie. Ako po si Abigail. Ricardo Lopez? Si Cardong Tisoy? Tatay mo yun? Tanong ni Miguel na ngayon ay napansin na nakatingin si Abigail sa hawak niyang chips. Mukhang nawawala na ang takot nito sa kanya. Opo, bakit po? Kilala po niyo ang papa ko? Oo, lagi silang magkalaro ng kuya ko. Bata pa kami. Alam ko, magkapatid ang lola namin at lola ng tatay mo. Kaya pinsan ko ang tatay mo. Magkapatid lang sa ama ang dalawang matanda, pero masyadong bata pa si Abigail para maunawaan niyon. Tito ko po kayo? Oo, ako si Tito Miguel. Nasaan ang tatay mo? Wala po sila ni mama. Nasa Riyadh po sila pareho. Sa nanay at tatay po ako ni Ate Lisa iniwan ni na papa at mama ko. Kapatid po ni mama si Tito Jess. Kami lang pong 4 ang magkakasama sa bahay. Kaya pala mestiza si Abigail ay dahil anak ito ni Ricardo. Mestisong Amerikano kasi si Ricardo. Hindi siya gaanong malapit sa kanyang pinsan, nalang kuya niya ang lagi nitong kasama. Habang nagduduyan si Abigail, ay panay ang tingin nito sa potato chips na kinakain ni Miguel. Kaya inalok ito muli ni Miguel. Sa pagkakataong ito ay tumango ang dalagita. Bumaba ito sa duyan. Lumapit ito kay Miguel at kumuha ng potato chips. Pagkatapos ay muling bumalik sa duyan. Nalibang si Miguel sa pakikipagkwentuhan kay Abigail. Maya-maya ay nagpaalam na si Abigail dahil mukhang hindi na raw susunod ang pinsan niya na si Liza. Kinabukasan ay maagang nagising si Miguel. Naisip kasi niya na magpunta sa palengke para bumili ng pagkain para kay Abigail para kung sakali na bumalik ito ay may maipamerienda siya. Palabas na siya sakay ng kanyang sasakyan nang makita niya si Abigail sa ilalim ng puno ng aratiles at may kasama. Marahil ay ito na si Liza, ang pinsan ni Abigail. Kayumanggi si Liza. Mas maliit ito kay Abigail kahit pa sabihin na 14 na ito. Medyo chubby si Liza dahil na rin siguro sa baby fats. Hindi katulad ni Abigail na sa murang edad na 13 ay may hubog na. Nagduduyan ang dalawa nang makita siya ni Abigail. Agad niya kinalabit ni Abigail si Liza at bumati kay Miguel, ang dalawang dalagita. Nakapalda si Liza at naka-duster naman si Abigail. Nagpaalam si Miguel sa dalawa at sinabi na may bibilhin lang siya.
Nakapamili na si Miguel at pabalik na siya. Hotdog at hotcake ang binili niya. Bumili din siya ng soft drinks, chocolates at chips. Natutuwa si Miguel dahil hindi siya maiinip sa bahay dahil makakakwentuhan siya. Kung hindi umalis si Mangusting ay wala sanang problema. Kaya lang ay 10 araw ang paalam ng matanda sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay wala ang 2 dalagita. Marahil ay umuwi na ang mga ito. Tinignan niya ang oras, 9:00 pa lang ng umaga. Itinuloy niya ang sasakyan sa likod ng bahay at doon niya ito pinarada. Umikot muli siya sa harapan ng bahay dahil wala siyang susi ng pintuan sa kusina. Nasa harapan na siya ng bahay nang marinig niya ang boses ng 2. Nagmumula iyon sa itaas ng puno. Tumingala si Miguel at nakita niya si Liza na nakatayo sa isang sanga habang nakahawak ang isang kamay para makabalanse siya habang namimitas ng aratiles. Si Abigail naman ay nakaupo sa sanga at siya ang nag-iipon ng mga bunga. Iniabot sa kanya ni Liza ang mga bunga. Napansin niya ang suot ni Liza na palda nito. Tumungo si Miguel dahil parang napahiya siya na titigan ang dalagita. Ingat kayong 2. Baka kayo mahulog. Ayos lang po kami. Sanay po kami umakyat sa puno, lalo na po si Ate Liza. Sagot ni Abigail. Hindi man lamang nag-atubili si Liza na isara kahit alam nito na maaari siyang masilipan ni Miguel. Naisip ni Miguel na wala pa sigurong mali siya ang dalagita. Pumasok na si Miguel sa loob at inayos niya ang kanyang mga pinamili. Pagkatapos ay lumabas siya muli. Sa sandaling ito ay nasa baba na ng puno si Abigail. Nakataas ang duster nito ng lampas sa kanyang bewang dahil sa laylayan ng kanyang damit nakalagay ang mga kinuha nilang aratiles. Natigilan si Miguel sa nakita. Walang pakialam si Abigail kahit nasa harapan niya si Miguel at nakikita nito. Abigail, gusto niyo magmerienda? Maghahanda ako. Tanong ni Miguel na pabalik-balik ang tingin kay Abigail na nasa harapan niya at si Liza na nasa itaas ng puno. Wag na po, Tito Miguel. Kakahiya naman po sa inyo. Tsaka marami kami nakuha na aratiles. Sagot ni Abigail na lalo pang itinaas ang laylayan ng duster upang makita ni Miguel ang prutas na nakalagay sa laylayan ng kanyang damit. Huwag na kayong tumanggi. Kaya ako bumili ng merienda ay dahil sa inyong 2. Saglit lang at ayanda ako. Pumasok si Miguel sa loob ng bahay at inayos ang pagkain. May maliit na mesa sa terrace kaya doon niya inilagay ang mga pagkain. Pagkatapos ay tinawag na niya ang 2 nang sandaling iyon ay abala sa paglalaro sa duyan. Agad na lumapit si Abigail, samantalang si Liza ay parang nahihiya pa. Binigyan niya ng tig-1 plato ang 2 na may lamang hotcake at hotdog. Ipinaglagay din niya ang mga ito ng soft drinks. Sinabihan ni Miguel ang 2 na huwag mahihiya at kainin kung ano man ang gusto nilang kainin. Kumuha si Miguel ng beer at chips at naupo siya sa kanyang rocking chair, samantalang naiwan ang 2 dalagita na kumakain sa maliit na table. Habang kumakain ang 2, ay panay ang bulungan at hagik-hikan ni Liza at Abigail. Pagkatapos ay titingin kay Miguel. Mukhang masaya ang pinag-usapan nyo. Pwede bang malaman kung ano yun? Sabi ni Miguel pero hinala siya na siya ang pinag-uusapan ng 2. Wala po yun, Tito. Ang sabi po kasi ni Liza ang pogi nyo. Sabi ni Abigail na biglang tinakpan ni Liza ang bibig. Ikaw kaya ang unang nagsabi sa akin na pogi si Tito Miguel. Sumang-ayon lang ako. Depensa ni Liza. Huwag na kayong magtalo. Kasi magaganda din naman kayo. Palibhasa ay nakitaan ni Miguel ang 2. Naghimapanuri ang mata niya sa 2 dalagita. Sa edad na 13 ay makikita na rin ang pag-usbong ng mga katangian ni Abigail. At maliit na rin ang bewang nito na pinaresan ng mabilog na balakang.
Alam ni Miguel na kapag naging ganap na dalaga si Abigail ay magiging sexy ito. Si Lisa naman ay medyo bilugan. Mas malaki ang hinaharap nito kay Abigail. Taliwas kay Abigail, wala pang masyadong hubog si Lisa. Naghagikika ng dalawang dalagita sa sinabi ni Miguel na magaganda ang dalawa. Maraming pinag-usapan ng tatlo at bago magtanghalian ay nagpaalam ang dalawa na uuwi na raw sila. Pagkaalis ng dalawa ay naisipan ni Miguel na maligo. Tinatamad kasi siya ng tanghalian dahil nabusog na siya sa beer at chips. Habang naliligaw siya ay naalala niya si Abigail at Lisa. Pilitin man niyang burahin sa isip niya ang imahe ng dalawang dalagita ay hindi ito maalis sa kanyang isip. Sa totoo lang ay wala siyang hilig sa kabataang babae. Masilig niya ang kaedad at open sa ibang bagay na babae katulad ng huling girlfriend niya. Naramdaman ni Miguel na may nagigising na katauhan sa kanya. Habang naiisip niya ang nakita sa dalawang dalagita, lalo na si Abigail. Siguro ay dahil matagal na siyang walang girlfriend at medyo matagal na siyang walang nakakapiling kaya siguro nakakamiss siya. Nangangata lang kanyang tuhod na tinapos na niya ang paliligo. Medyo nakonsensya si Miguel sa kanyang ginawa dahil hindi niya akalain na gagawin niya ang kanyang pampalipas oras na ang dalawang dalagita ang laman ng kanyang isip. Pangatlong araw ni Miguel, umaga. Pagising ni Miguel ay agad siyang lumabas ng bahay. Inaasahan niya na naroon si Abigail at Lisa sa harapan ng bahay pero nabigo siya, wala ang dalawa. Naisipan niyang magpalit ng pang-jogging. Gusto niyang maglakad-lakad at dahilan na rin niya iyon para makita ang bahay ng magulang ni Lisa kung saan nakatira si Abigail. Lumabas siya sa kalsada at nag-umpisa siyang maglakad papunta sa gawin ng bahay ni Lisa. May nakita siyang isang bahay na may dalawang palapag. May lumabas na matanda at pagkatapos ay isang babae na may kasamang mga bata. Naisip niya na hindi ito ang bahay ni Lisa dahil sinabi ni Abigail na ama at ina lang ni Lisa ang kasama nila sa bahay. Ilang metro pagkatapos noon ay may isa pa uling bahay. Medyo may kalakihan ang bahay pero sarado ito. Naglakad-lakad pa si Miguel at dahil nalibang siya sa paglalakad ay huli na nang napansin niya na medyo malayo na ang kanyang narating. Mahigit isang oras din bago siyang nakabalik sa kanyang bahay. Inip na inip si Miguel sa buong maghapon. Kahit ilang araw pa lang niyang nakakasama ang mga ito, ay nalilibang na rin siya sa dalawang dalagita. Ang sumunod na umaga ay medyo tinanghali ng gising si Miguel. Nalasing kasi siya ng nakaraang gabi. Medyo naparami ang nainom niyang beer sa kagustuhan niyang makatulog agad. Naligo si Miguel upang maalis ang kanyang hangover. Pagkatapos ay nag-shorts lang siya. Hindi na siya nagsuot ng pang-itaas dahil naisip niya na mas presko. Nagiinit siya ng tubig para sa kape nang may marinig siyang tili. Agad siyang lumabas at nakita niya si Abigail na nakahiga sa ilalim ng puno ng aratiles. Nagmamadali si Miguel na tumakbo para tulungan si Abigail. Hindi niya alam at kung bakit nakalumpasay si Abigail pero sigurado si Miguel na hindi maganda ang nangyari dito. Agad niya itong binuhat at dinala sa loob ng bahay. Inupo niya ito sa lumang lazy boy at tinanong kung ano ang nangyari. May punit bahagya ang shorts na suot ni Abigail at may alikabok at lupa ang hita, tagiliran at buhok nito. Hindi naman po ako nasaktan. Pababa po ako sa puno nang sumabit ang laylayan ng shorts ko sa sanga. Kaya po nadulas ako pababa. Pero mababa naman po, kaya hindi po ako nasaktan. Sabi ni Abigail na namumutla pa dahil siguro ninervyos sa nangyari sa kanya. Sigurado ka bang wala nang masakit sa'yo? Di kaya ihatid na kita pa uwi. Huwag na po, tsaka umalis po si tita, kasama si Ate Lisa. Si Tito Jess naman po ay may bisita, nagiinuman po sila. Ayoko po tumigil doon, kasi parati ako inuutusan ni Tito Jess. Talaga ba na wala nang masakit sa'yo? Saan ba nagpunta ang tita mo at pinsan mo? Ba't di ka kasama? May dadalawin daw po silang kamag-anak. Ayoko po sumama, mas gusto ko po dito.
Bakit naman gusto mo dito? Tsaka baka hanapin ka ng tito mo. Masarap po kasi tumigil dito. Tsaka masungit po si Tito Jess kapag lasing na. Utos po ng utos, tapos kapag medyo natagalan ay namamalo. Kaya po malimit kami tumigil dito ni Ate Lisa para magtago sa kanya. Alam ng tita mo na nagtatago kayo dito? Opo, siya nga po ang nagsabi kay Lolo Gusting na kung maaari ay dito po muna kami. Pero mabait po si Tito Jess kapag hindi lasing. Tsaka bihira naman po siya uminom kapag may okasyon lang po. Mabuti pa ay maglinis ka ng katawan. Dumi-dumi mo. May polo ako dyan ng long sleeves. Suot mo muna. Lalaban ko muna yung damit mo. Siguro naman ay tuyo na yun bago bumalik ang tita mo. Tsaka baka mapagalitan ka kapag nalaman nila na muntik ka ng mahulog. Nakakahiya naman po, wag na po. Ka na mahiya. Tito mo naman ako. Kahit medyo atubili ay sumunod si Abigail sa sinabi ni Miguel. Marahil ay natatakot din ito na umuwi ng marumi ang damit dahil wala siyang maidadahilan sa tiyahin niya. Kumuha si Miguel ng towel at ibinigay iyon sa dalagita. Ayan, kung gusto mong maligo, ulit ka muna ng damit para malaban ko na yung suot mo. Pumasok si Abigail sa silid at paglabas nito ay nakabalot ng tuwalya ang katawan. Bitbit ng lalagita ang polo. Bago pumasok sa banyo ay ibinigay ang kanyang damit na dadumihan kay Miguel. Dinala ni Miguel ang damit ni Abigail sa lababo. Short at t-shirt lamang ng dalagita ang ibinigay sa kanya. Nang matapos niya itong kusutin, ay sinampay niya sa labas para matuyo. Maya-maya pa ay lumabas na si Abigail sa banyo. Isinuot nito ang long sleeve na polo ni Miguel dahil malaki ito sa dalagita ay lampas iyon sa kanyang hita. Medyo umiika ito habang naglalakad. Naupo si Abigail. Akala ko ba ay walang masakit sa'yo? Bakit nahihirapan kang lumakad? Hindi ko rin po alam, pero kaunti lang naman po ang sakit. Saan ba ang masakit? Tanong ni Miguel sabay patingkayad na umupo sa harapan ni Abigail. Dito po sa bandang balakang pababa. Nabisaklat ka siguro nung mahulog ka. Siguro nga po, tignan po nyo. Sabi ni Abigail sabay taas ng polo hanggang bewang. Bagyang natigilan si Miguel sa ginawa ng dalaga. Pinilit niyang maging normal ang kanyang kilos. Hindi naman namamaga ang balakang ni Abigail, pero may napansin siyang maliit na gasgas sa bandang balakang nito. May kapiraso ka palang galos. Mabuti pa ilagyan ko ng betadine. Baka may infection pa. Hindi naman po masakit, wag na po. Kapag di nalagyan ng gamot yan, ay baka mamaga pa. Sabi ni Miguel kaya napilitan ang dalagita na tumango. Kumuha ng betadine at bulak si Miguel. Pagbalik niya kay Abigail ay nakataas pa rin ang suot nitong polo. Habang nakaupo ay medyo ipinaba ni Abigail dahil natatakpan nito ng bahagya ang kanyang galos. Pinahira ni Miguel ng kaunting gamot ang galos ng dalagita. Habang nilalagyan niya ng gamot ang balakang ni Abigail, ay hindi maiwasan na mapatingin si Miguel. Hindi niya alam kung napapansin nito ang pagsulyap niya, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na tignan. Tito, pwede po pakihilot nyo ang balakang ko. Medyo masakit po eh. Alin ba ang masakit? Ito ba? Sagot ni Miguel sabay hawak sa balakang ni Abigail habang nakatingkad siya sa harapan ng nakaupong dalagita. Opo, dyan po. Medyo lumakas ang loob ni Miguel dahil hindi naaasiwa si Abigail sa ginagawa niya. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang nararamdaman. Umabot ang kanyang kamay papunta sa harapan ni Abigail. Tinignan niya kung ano ang reaksyon nito pero nanatili itong hindi kumikibo. Sakit ba ito?
Opo, masarap po ang ginagawa nyo. Paminsan-minsan ay sinasagi ni Miguel. Wala pa ring reaksyon ang dalagita. Parang natural lamang sa kanya ang nangyayari. Ilang minuto din sila sa ganong posisyon at nangangawit na si Miguel. Mas mabuti pa siguro ay umiga ka para makarelax ka. Saan po? Pwedeng umiga ka sa inupuan mo. Inayos ni Miguel ang inuupuan ni Abigail. Ibinaba niya ang sandalan. Nagmistulang maliit na kama ang inuupuan ni Abigail. Pagkatapos ay tumayo si Miguel. Kasabay nun ay napatingin si Abigail sa kanyang harapan. Hindi maipagkakaila ni Miguel sa dalagita ang kanyang nadarama. Nag-alala si Miguel na maaaring matakot sa kanya ang dalagita at bigla itong umuwi. Pero nagkamali siya. Umiga ang dalagita sabay taas ng suot na polo. Umupo si Miguel sa paanan ni Abigail at nagumpisa siyang haplusin muli ang balakang ni Abigail. Nakapikit si Abigail kaya malaya si Miguel na titigan ang dalagita. Nanatiling nakahiga si Abigail at dahil dito ay nagpatuloy si Miguel sa kanyang ginagawa. Muling dumako ang tingin niya sa mukha ni Abigail. Nakapikit pa rin ito pero ngayon ay namumula na ang mukha nito at malalim na rin ang paghinga. Naisip ni Miguel na likas na mahilig ang batang ito dahil hindi man lamang pumalag. Wala siyang balak na tuluyan si Abigail dahil sigurado siya na inosente ito at baka kapag nasaktan ito ay bigla itong magbago ang isip. Siguradong makukulong siya. Ang saya po pala, nag-enjoy po ako. Saya ba? Payag ka ba na malimit na gawin ko ito? Opo, payag ako. Kaya alam po paano po si Ate Liza. Huwag bahala sa kanya. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang ginawa natin. Hindi na sumagot si Abigail pero nakatitig ito. Nang marinig nila ang boses ni Liza, tinatawag nito si Miguel. Kasunod noon ang mahinang pagkatok sa pintuan. Natigilan si Miguel. Huwag ka maingay. Tutuloy natin ito. Tumango ang dalagita. Muling kumatok si Liza sa pintuan. Tito Miguel? Tito Miguel? Tao po. Kung hindi titigil ang pinsan mo sa pagkatok, mabuti ay pagbuksan ko na. Doon ka dumaan sa likod bahay para di ka niya makita. Tumayo ang dalawa at tumuloy si Abigail sa kusina. Diretso ito sa likod bahay at kinuha ang kanyang damit na nakasampay. Bumalik ito sa kusina at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay lumabas na muli ito. Samantala inayos ni Miguel ang sala at nagbihis siya. Binuksan niya ang pintuan. Kunwari ay pupungas-pungas pa siya. Bakit Lisa? May kailangan ka ba? Hindi po ba nagagawi dito si Abigail? Pinapasundo na po siya ni Mama. Sagot ni Liza na nakatitig kay Miguel. Hindi ko napansin. Tsaka kagigising ko lang. Sagot ni Miguel na lihim na natatawa dahil alam niya na may crush sa kanya si Liza kaya nakatitig ito sa kanya. Saan kaya nagpunta yun? Ayaw kasi niya sumama sa amin kanina. Nagpaalam na dito siya pupunta. Baka naman naisipan na manguha ng mga prutas sa paligid. Sabi ni Miguel, napansin niya si Abigail na nagmamadali at patagong naglakad palabas ng kanyang bakuran. Hindi ito napansin ni Liza dahil hindi umaalis ang pagkatitig nito sa kanya. Baka nga po, sige po. Sagot ni Liza na akmang tatalikod na. Saglit, gusto mo ng chocolate? Naudlot ang pagpikit ni Liza kaya hindi niya nakita si Abigail. Wag na po, nakakahiya naman. Huwag ka nang maiya. Ikaw muna sa loob. Kukunin ko lang. Mapo ka muna. Sumunod si Liza kay Miguel sa loob ng bahay. Kinuha ni Miguel ang chocolate sa rep niya sa kusina. Pagbalik niya ay nadatnan niya si Liza na nakatayo sa tapat ng lazy boy.
Napansin din ni Miguel na naka-short pala ito ng fit. Hindi napansin ni Miguel ang suot na damit ni Lisa kanina dahil nag-aalala siya na baka makita nito si Abigail. Ito, sa inyong lahat yan. Bigyan mo si Abigail. Salamat po. Nakangiting tugon ni Lisa pagkatapos ay nagpaalam na ito. Nang mapag-isa si Miguel ay doon lamang siya parang natauhan. Hindi siya mapampaniwala sa nangyari. Hindi niya akalain na magagawa niya iyon sa isang dalaga na anak pa ng pinsan niya. Kung sa bagay ay hindi naman niya pinilit ang dalagita at nag-enjoy din naman ito. Kung suswertehin nga siya ay maaaring 2 dalagita pa ang kanyang makasama dahil nahalata niya na crush siya ni Lisa. Pang-5 araw ni Miguel, pinuntahan siya ng nanay ni Lisa. Kasama ang 2 dalagita. May dala itong lutong ulam at nagpapasalamat din ito dahil pinayagan daw niya ang dalagita na maglaro sa loob ng kanyang bakuran. Elma ang pangalan ng nanay ni Lisa. May kaliitan din ito katulad ni Lisa. Bilugan ang katawan na may kaunting bilbil at puson. Pero hindi masyadong halata dahil may kalakihan ang hinaharap nito. Nakita ni Miguel na sa nanay niya nagmana ng kutis si Lisa. Pareho silang kayumanggi. Wala daw ang asawa niya dahil may nakuha na kontrata na magpapapintura ng bahay. Pintor daw kasi si Jess. Lampas 1 oras ding nakipagkwentuhan si Elma kay Miguel. Sabi ni Elma ay kilala niya si Miguel pati ang kanyang pamilya dahil namasukan ang kanyang ina sa magulang ni Miguel. 12 anyos lang daw noon si Miguel. Samantalang si Elma ay bagong kasal pa lamang. Dealer daw siya ng Avon at 38 na raw siya ngayon. Nalibang si Miguel sa pakikipag-usap kay Elma. Naputol lang iyon nang may nag-text kay Elma. Nagpaalam na si Elma at naiwan ang 2 dalagita sa ilalim ng puno ng aratiles. Nang maiwan sila ay naupo si Miguel sa terrace at pinanood ang 2 dalagita na masayang naglalaro sa duyan. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Abigail nang makahulugan kay Miguel. Nahulaan ni Miguel na gusto ng dalagita na ulitin nilang muli ang kanilang ginawa kahapon. Pero mukhang malabong mangyari iyon. Siya man ay nagumpisa ng makaramdam pero wala siyang magawa dahil magkasama ang dalawa. Naisipan ni Miguel na kumuha ng maiinom para sa 2 dalagita. Pabalik na siya habang dala ang 2 Coke in can nang mapansin niya ang mangkok na pinaglagyan ng lutong ulam ng nanay ni Lisa. May nabuo siyang ideya. Kinuha niya ang mangkok at isinalin ang laman nito. Bit-bit ang mangkok at soft drinks lumabas siya. Tinawag niya ang 2 at ibinigay ang inumin. Sinabi niya kay Lisa na ibalik na nito ang mangkok na pinaglagyan ng ulam sa kanilang bahay. "Mamaya na po, Tito," sagot ni Lisa. Dali mo na at baka malimutan pa ninyo mamaya. Oo nga, magagalit si Tita Elma kapag nalimutan natin yan. Pagsang-ayon ni Abigail na mukhang nahulaan ng balak ni Miguel. Napilitan na sumunod si Lisa. Alam ni Miguel na ilang minuto lang mawawala si Lisa. Kailangan na magmadali sila ni Abigail. Paglabas ni Lisa sa gate ay agad na hinila ni Miguel ang pamangkin papasok sa loob ng bahay nila. Nandiyan ni Miguel ay mga 5 minuto bago makabalik si Lisa. Kaya agad niyang binuhat si Abigail at dinala ito sa silid. Samantala, walang tao sa bahay ni Lisa, kaya nagmamadali itong pinatong sa isang tabi ang dalang mangkok. Mabilis itong bumalik sa bahay ni Miguel. Pagpasok ni Lisa sa gate, ay nagtaka ito dahil wala ang kanyang pinsan pati si Miguel. Sarado ang pintuan ng bahay ni Miguel. Naisip ni Lisa na baka naman nasa likod bahay si Abigail. Umikot siya papunta sa likod bahay. Nang mapatapat siya sa isang bintana, ay nakarinig siya ng mahinang tinig. Hindi maaaring magkamali si Lisa, boses iyon ni Abigail. Sumilip siya sa bintana na yari sa jealousy. May kortina iyon pero may puwang para masilip niya ang nangyayari sa loob. Ilang saglit din bago naunawaan ni Lisa kung anong parte ng loob ng bahay ang nasisilip niya.
Silid pala iyon at nakita niya sa ibabaw ng kama si Abigail. May sinabi si Miguel kay Abigail, ngunit hindi ito marinig ni Lisa. Naramdaman ni Lisa na nagiinit ang kanyang pakiramdam at mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Patuloy pa rin siyang nakasilip sa bintana. Hindi makapaniwala si Lisa. Hindi niya akalain na sasama ang kanyang pinsan sa tiyuhin ito. Nakaramdam siya ng inggit dahil crush niya ni si Tito Miguel. Sa pagkakatingala ni Abigail ay nagtama ang paningin ng magpinsan. Agad na umalis si Lisa sa pagkakasilip sa bintana. Hindi niya alam kung ano pa ang nangyari. Basta nagpunta na lang siya sa harapan ng bahay at kunwari ay nagduduyan siya. Malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Tito, tama na po. Baka hinihintay na ako ni Lisa. Sabi ni Abigail. Naisip ni Miguel na tama ang kanyang pamangkin. Medyo natagalan sila at maaaring nakabalik na si Lisa. Hindi niya alam na nakita ni Abigail na sumilip sa kanila si Lisa kani-kanina lamang. Nag-ayos sila pagkatapos ay naunang lumabas si Miguel. Nasa duyan si Lisa nang lumabas si Miguel. Sinabi ni Miguel na nakigamit ng banyo si Abigail. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Abigail. Tahimik ito dahil alam niya na nakita sila ni Lisa. Hindi naman nagpahalata si Lisa. Kunwari ay wala siyang alam sa ginawa ng dalawa. Naghanda pa ng merienda si Miguel para sa dalawa. Pagsapit ng tanghalian ay umuwi na ang dalawa. Naiwan si Miguel na nananabik sa maaaring mangyari sa kanila ni Abigail sa mga susunod na araw. Makalipas ang 2 araw, Sabado ng umaga, may kumakatok sa pintuan. Nagluluto si Miguel ng almusal. Bala kasi niyang pumunta sa supermarket sa bayan para maggrocery. Alam niya na si Abigail ang kumakatok at marahil ay nasasabik na rin ito. Pagbukas ni Miguel ng pinto ay medyo nagulat siya nang makita niya kung sino ang kanyang bisita. Ang nanay ni Lisa, si Elma, napatingin ito sa kanyang panjama. Kinabahan si Miguel dahil baka isinumbong dito ni Abigail ang nangyari sa kanila kaya pinuntahan ito. Good morning, dinalan kita ng papaya. Pinatuloy ni ito ni Miguel at niyaya niya ito sa kusina dahil nagluluto siya ng almusal. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi naman pala nagsumbong dito si Abigail. Malaki ang papaya na dala ni Elma. Pero ang nakatawag pansin kay Miguel ay ang 2 papaya ni Elma. Nakaduster si Elma. Iniabot ni Elma ang 2 papaya kay Miguel. Pinaupo ni Miguel si Elma sa silya sa harap ng dining table. Kung tutuusin ay hindi kagandahan si Elma. Naglalaro ito sa karagadang 5 kung ang pinakamataas ay 10. Hindi nakakapunta dito ang 2. Kahapon kasi ay naglinis sila ng bahay. Ngayon naman pumunta sila sa asawa ko para kumuha ng pera. Hindi daw kasi siya makakauwi ngayon dahil may overtime sila. Malayo ba ang trabaho ng asawa mo? Hindi naman, isang sakay lang sa jeep. Mga 40 minutong biyahe. Kaya halos 2 oras ang papunta at pabalik. Hinihintay ni Miguel na magpaalam si Elma pero mukhang walang balak umalis ang babae. Paminsan-minsan ay nahuhuli ni Miguel ang panakaw na sulyap ni Elma sa kanyang harapan. Nakatagilid siya dito. Nahalata niya na mukhang kursunada din siya ng nanay ni Lisa. Nagumpisa tuloy siyang mabuhayan. Nang maluto ang kanyang pritong longganisa ay dinala ito ni Miguel sa dining table. Ngayon ay nakaharap na siya kay Elma. Hindi mapakali si Elma nang humarap si Miguel. Marahil ay naiilang ito. Total, wala ka palang kasama. Mabuti pa sabay na tayo mag-almusal. Saluhan mo ako. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Bakit ka naman maiiya? Halika na. Hugas tayo ng kamay. At magkamay tayo para masarap ang kain. Sabi ni Miguel sabay hawak sa kamay ni Elma at inila ito papunta sa lababo. Hawak ni Miguel sa kamay si Elma. Inakay niya ito papalapit sa lababo. Binuksan ni Miguel ang gripo at isinahod ang kamay ni Elma. Medyo inilalayo ni Elma ang kamay sa gripo
at sinasabi na huwag na siyang ayain kumain. Kaya ang ginawa ni Miguel ay pumwesto sa likuran ni Elma at hinawakan ng dalawang kamay ng babae. Nakapaikot ang mga braso ni Miguel kay Elma. Natigilan si Elma nang maramdaman sa kanyang likuran. Matagal na niyang crush si Miguel. Bata pa ito ay type na niya ito. Biglang umikot parap si Elma kay Miguel at sinibasib ito ng halik. Dahan-dahan lang, para ka naman maubusan. May maipagmamalaki ka kasi. Tsaka makatagal na kitang gustong makapiling. Si Elma baka sa mukha nito ang iba yung kaligayahan. Si Miguel naman ay naupo sa silya. Nang makapag-ayos ay nagpaalam na ito sa binata. Tanging tango lamang ang naisagot ni Miguel dahil napagod siya sa biglaan nilang pagsasama ni Elma. Nagbihis si Miguel pagkatapos kumain ay nagpunta na siya sa bayan para mag-grocery. Pabalik na siya sa kanyang bahay nang makita niya si Abigail na naglalakad, may dalang bote ng mantika. Isinakay niya ito kahit malapit na ito sa bahay ng kanyang tinutuluyan. Bakit di ka na bumalik sa bahay? Marami po kasi kaming ginawa ni Ate Lisa. Tsaka galing po kami ngayon kay Tito Jess. Kararating lang po namin. Magagawa mo bang pumunta ngayon? Masama si Lisa. Hindi po pwede. Tsaka alam po ni Ate Lisa ang ginawa natin. Nakita po niya tayo. Ha? Susumbang niya ba tayo sa tatay niya? Hindi po. Mabuti naman. Anong gusto niya? At bakit din niya tayo sinumbong? Gawin din daw po niyo sa kanya yung ginawa natin nakaraan. Hindi daw siya magsusumbong kahit kanino. Sinabi niya yun? Ano naman ang sagot mo? Sabi ko po ay sasabihin ko sa inyo. Alam po niyo mahilig po talaga si Ate Lisa. Mga video po ang laman ng cellphone niya. Bayaan mo, ako ang bahala. Basta may pagkakataon, may magpunta kayo sa bahay ko. Kinabukasan, linggo, natutulog pa si Miguel nang may kumatok. Pungas-pungas na bumangon si Miguel. Iniisip niya na si Elma ito at balak na naman makipagbanding sa kanya. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang dalawang dalagita. Bagong paligo ang dalawa. Nasaan ang nanay mo? Nagsimba po. Si tatay naman ay hindi umuwi. May overtime daw siya. Napasok ni Miguel ang dalawa. Agad niyang kinuha ang kanyang tuwalya at sinabi sa dalawa na hintayin siya sa silid dahil magliligo lang siya saglit. Agad na pumasok ang dalawang dalagita sa silid ni Miguel. Nagmamadali naman na naligo at nagsipilyo si Miguel. Pagpasok niya sa silid ay nagulat siya sa nadatnan. Nakahiga ang dalawa sa kama at parehong nakahanda na. Agad na sumampa siya sa kama at tumiga sa pagitan ng dalawa. Agad na yumakap sa kanya si Abigail, samantalang si Lisa ay nakatagilid at pinapanood sila. Hindi nagtagal pumihit si Miguel paharap kay Lisa. Si Abigail naman ay nakayakap sa likuran ni Miguel. Hindi malaman ni Miguel ang gagawin. Akala niya ay sa panaginip lang itong mangyayari sa kanya. Kakaroon ka na ba ng dalaw? Tanong ni Miguel dahil nag-alala siya na baka madisgrasya niya si Lisa. Hindi pa po ako nagkakaroon. Si Abigail po meron na kahit po mas bata siya sa akin. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Humiga siya sa pagitan ng dalawa. Yumakap naman ang dalawa sa kanya. Walang dapat makakalam nito. Kapag may nakaalam nito, mahuli ako. Opo Tito, sekreto natin ito. Hindi ba Ate Lisa? Payag ako, pero gusto ko araw-araw natin gawin ito habang nagbabakasyon dito si Tito Miguel. Sagot ni Lisa na sinapo ang pisngi ni Miguel habang hinihintay ang sagot ng binata. Tumango si Miguel. Yay! Sabi ng dalawang dalagita.
Tumayo si Abigail at nagsabi na pupunta muna siya sa banyo. Sinabi ni Miguel na kumuha na rin ito ng makakain sa rep at magtimpla na rin ng juice. Habang nasa banyo si Abigail ay sinamantala iyon ni Miguel. Tinanong niya ang dalagita kung may boyfriend na ito dahil hindi na ito baguhan. Noong una hindi makasagot si Lisa. Wala daw siyang boyfriend pero ayaw nitong sabihin kung bakit hindi na siya baguhan. Sa kapipilit ni Miguel ay umamin na rin ang dalagita. Isang beses daw na umalis ang kanyang nanay kasama si Abigail para ipa-check up sa doktor dahil nilalagnat. Umuwi daw ng lasing na lasing ang kanyang tatay. Puro daw suka ang damit nito kaya nilinisan niya ang kanyang ama at tinalalayan niya ito sa kama. Pagiga daw nito sa kama ay hinila siya at pangalan ng nanay niya ang binabanggit. Mabilis lang daw at natulog daw ito. Hindi daw siya nagsumbong dahil alam niya na hindi alam ng kanyang tatay ang nangyari. Naulit daw muli iyon nang may dumating na bisita ang kanyang tatay. Paalis ang kanyang ina dahil may dadalhin na mga order sa ibon. Nagpilit daw na sumama si Abigail dahil natatakot ito sa kanyang tatay kapag lasing. Ganon daw muli ang nangyari. Napagkamalan siya ng tatay niya na siya ang nanay niya. Pero sa sandaling ito ay nag-enjoy siya. Pero saglit lang at muli ang kanyang tatay at natulog na ito. Mula noon kapag nalalasing ang kanyang tatay at may pagkakataon ay siya na ang kusang lumalapit dito. Nag-uusap pa sila nang bumukas ang pinto at pumasok si Abigail. May dala itong pagkain. Kumain ng tatlo, masaya silang kumain at nagbibiroan pa. Nang may kumatok at tumatawag sa labas ng bahay. Si nanay yun, hinahanap na siguro tayo. Sabi ni Lisa na agad tumayo at nag-ayos kasunod ni Abigail. Agad din nag-ayos si Miguel. Dinala nila ang kanilang kinakain sa hapagkainan at naiwan ang dalawang dalagita na nakaupo at kunwari ay kumakain. Binuksan ni Miguel ang pinto, si Elma nga ang kumakatok. Gaya ng dati naka-duster ito, pinapasok ito ni Miguel at nakita ni Elma ang anak at pamangkin na kumakain sa mesa. Sinabi ni Elma na kapag tapos na ang dalawang kumain ay umuwi na ang mga ito. Nakausapin lang daw niya si Miguel. Kinabahan si Miguel, alam niya ang binabalak ni Elma. Hindi niya alam kung makakalaban pa siya muli. Nung makatapos kumain ang dalawa ay nagpaalam na ang mga ito. Makahulugan ang tingin ni Lisa sa kanilang dalawa. Pagkaalis ni Abigail at Lisa ay agad na yumakap si Elma kay Miguel. Sabik na sabik si Elma. Marahil ay bitin ito sa kanyang asawa dahil sa salaysay ni Lisa ay mabilis mapagod ang kanyang ama. Kahit nakadalawa na si Miguel ay hindi pa rin mapigilan na muling makaramdam. Magaling kasi si Elma. Kailangan pagbigyan niya ito dahil baka kung ano pa ang mangyari kapag tumanggi siya. Dinala niya ito sa silid at inihiga sa kama. Naamoy ni Elma ang sangsang ng amoy na kumalat dito kanina lang. Magtatanong sana siya pero agad na sinunggaban siya ni Miguel. Manhid na si Miguel kaya alam niya na matatagalan bago niya maibigay ang gusto ni Elma. Wala siyang pakialam kung makabuo sila ni Elma. Total may asawa naman ito. Matapang bumagsak si Elma kasunod si Miguel. Nang makarinig sila ng mahihinang hagikik mula sa bintana, tumingin si Miguel sa gawin ng bintana. Walang tao. Agad na tumayo si Miguel at sumilip. Nakita niya si Abigail at Lisa na tumatakbong papalayo. Kasunod ni Miguel na sumilip si Elma pero hindi na nito nakita ang dalawa. Ano yun? Parang may narinig akong tumatawa. Ewan ko, wala naman ako nakita sa labas. Lagi ko yung mga kabataan na mahilig. Nawag na ako ng prutas ang narinig natin. Binilaan na ako ni Mangusting tungkol sa mga yun. Nakita kaya tayo nila? Ewan ko, sana naman na hindi. Mabuti pa umuwi na ako. Makikiramdam ako kung may kakalat na chismis. Sige. Hindi din niya alam kung magsusumbong alinman kay Lisa o Abigail. Kapag sinugod siya ni Jess ay saka niya malalaman kung nagsumbong ang mga ito.
Parang gusto na niyang umalis at bumalik ng Maynila. Pero sa makalawa pa babalik si Mang Gusting. Tsaka wala naman ang asawa ni Elma. Nasa overtime pa ang sabi ng dalawang dalagita. Hindi naman siguro ito makakauwi agad dahil kinuha na ni Lisa at Abigail ang sweldo nito. Bago naman siguro umuwi ito ay nakabalik na rin siya sa Maynila. Tsaka sa tipo ng dalawang dalagita ay walang balak magsumbong ang mga ito dahil narinig pa nila ang hagikika ng dalawa habang naninilip sa kanila. Kinabukasan bandang 9:00, gumising si Miguel. Iniintay niya kung may sisigaw sa harapan ng kanyang bahay at palalabasin siya. Nakarinig siya ng tawanan. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Abigail at Lisa na pinaparte ang nakuha nilang aratiles. Lumabas si Miguel at binati ang dalawa. Masaya namang bumati ang dalawang dalagita. Papaalam na ako. Bukas babalik na ako sa Maynila. Huling araw ko na ngayon. Ilan po kayo babalik? Di ko alam. Kapag pinayagan ako magbakasyon, babalik uli ako dito. Dapat pala ay may celebration tayo. Oo nga. Teka muna, umamin kayong dalawa. Ano ang nakita nyo kahapon? Nagkatinginan ang dalawa at naghagikikan. Tumingin si Lisa kay Miguel at nagsalita. Nakita po namin kayo at ng nanay ko. Tito Miguel, kasali po pala si Tita Elma. Tumango si Miguel. Huling-huli siya ng dalawa at hindi na siya makakatanggi. Alam ng nanay mo na nakita nyo kami? Sabi ko po kay Ate Lisa ay wag na naming ipaalam dahil baka pagalitan kami ni Tita Elma. Mabuti kung ganun. Pasok kayo at mag-celebrate tayo. Tumayo ang dalawa. Alam na ng mga ito kung ano ang ibig sabihin ni Miguel. Papalapit ang dalawang dalagita nang bumukas ang gate at pumasok si Elma. May dalang lutong ulam katulad ng dati. Naka-duster ito. Natigilan ang dalawang dalagita. Umuwi muna kayong dalawa at may sasabihin lang ako kay Tito Miguel nyo. Walang nagawa si Miguel. Ang dalawang dalagita ang gusto niyang makasama pero mapipilitan siyang pagbigyan ang nanay ni Lisa. Pumasok sila sa loob ng bahay at sinabi na doon sila sa silid para komportable sila. Sabay na humiga ang dalawa sa kama. Nag-enjoy ako makasama ka. Alam ko pauwi ka na bukas. Binanggit ni Mang Gusting na babalik ka na raw ng Maynila sa oras na bumalik si Mang Gusting mula sa Bicol. Gusto ko magpakasawa tayo. Hindi sumagot si Miguel. Mukhang malabong makasama niya ang dalawang dalagita. Nasasaid yata ang pasensya niya sa nanay ni Lisa. Nang marinig nila ang boses ng dalawang dalagita, tinatawag sila ng dalawa. Natigilan ang dalawa, tumayo si Miguel at sinanyasan niya si Elma na mag-ayos na. Nag-ayos din si Miguel at nang makapag-ayos sila ay binuksan ni Miguel ang pintuan. Nay, dumating si tatay, hinahanap ka. Alam ba narito ako? Sinabi po namin na may ibinigay lang po kayo kay Tito Miguel. Uuwi mo na ako. Sige Miguel. Paalam ni Elma na nangihinayang dahil nabitin siya. Naiwan si Miguel. Nag-iisip siya kung bakit umuwi at hinahanap si Elma ng asawa nito. Kinakabahan siya dahil baka natuklasan nito ang nangyari sa kanila ni Elma. Baka nagsumbong si Lisa. Pero sa kilos naman ni Lisa ay mukhang hindi naman ito nagsumbong. Matapos makapananghalian ay bumalik si Elma kasama ang dalawang dalagita. Total ay pamangkin naman niya si Abigail. Kung maaari daw ay hahabilin muna sa kanya ang dalawa dahil pupunta ang mag-asawa sa bahay ng boss ng kanyang asawa. Birthday daw kasi ng boss ni Jess at may party na inihanda ito para sa kanyang empleyado. Doon na raw matutulog ang mag-asawa sa barracks dahil sigurado na hating gabi na matatapos ang kasayahan. Kinilig si Miguel, hindi siya makapaniwala na magdamag niyang makakasama ang dalawang dalagita
bago siya umuwi ng Maynila bukas. Nagpaalam na si Elma at naiwan si Abigail at Lisa. Inaya niya ang dalawa sa loob. Kusa nang pumasok ang dalawa sa silid. Kapwa basa ang buhok at ng dalawang dalagita. Palatandaan na bagong paligo ang mga ito. Nagpaalam si Miguel na maliligo muna siya. Gusto niya maging presko at malinis ang kanyang pakiramdam. Matapos maligo ay nagmamadali si Miguel na pumasok sa silid. Pagpasok niya ay nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na dadatnan niya si Abigail at Lisa. Naabala na ang dalawa sa isa't isa. Huminto ang dalawa sa ginagawa. Nagsalita si Abigail. Ang tagal mo kasi, Tito Miguel. Nagumpisa na kami. Halika na, kanina pa kami sabik makatabi ka. Nagmamadaling sumampa sa kama si Miguel.